Bawat umaga, mas maganda unahin mo si Lord. Mag-pray ka, magbasa ka ng Biblia. Mas maganda ang araw mo pag inuna mo si Lord. Honestly speaking, di naman natin ito perfect agad. Lahat tayo dumadaan sa proseso. Pero habang ginagawa natin ito araw-araw, unti-unti rin itong nagiging bahagi ng buhay natin. Parang isang habit lang. Habang inuulit-ulit mo, masasanay ka rin. Sa totoo lang, ang pinakamahirap talaga ay yung waiting time. Yung season na gusto mo nang makita ang agad ng sagot. Yung resulta o yung breakthrough, pero kailangan mo munang magantay. Even yung kadalasan na sagot ng Diyos, dapat nag-aantay tayo. Pero doon din tayo mas lalong inuhubog ng Diyos. Kasi habang nag-aantay tayo, may inaayos siya sa puso natin. May tinuturo siya. At may inihanda siyang mabuti para sa atin. Worth it naman pag nag-antay ka Diba? At kung ano man ang natanggap mong revelasyon na galing sa salita ng Diyos, pwede mo naman itong i-share sa iba upang makinabang din sila. Sa lahat ng pagkakataon, pwede. Kagaya na lang nito. Tignan niyo po, makinig po ng mabuti. Many people say, I love God. But the real question is, how do we love God? Love for God is not only for show of emotions, songs, or words. Real love for God changes lives. Kitang-kita natin sa buhay natin ang pag-ibig ng Diyos, wherein we ourselves becomes loving people. Sabi ni Jesus sa John chapter 14:15, if you love me, keep my commandments. Our expression of love is a transformed life according to God's Word. Yan po, mga kapatid, ang totoong meaning ng pag-ibig sa Diyos. Love God is seen through obedience, not perfect obedience, because we all fail sometimes. But heart that sincerely wants to follow Him. Yan po ang tunay na pag-ibig. Ang pusong handang sumunod sa Diyos. God bless. Hindi yan picture. Ba't ka umalis? Si Walis. Lalagay ko si Reza, guys. Yan. Hello. Mag-hi ka naman, Reza. Yan. Single yan. Ito, taken na to. Sure. Taken na to. Ay, God! Ito rin, taken by